mapagpalang hapon po. Tayo po ay tumayo. Buksan po natin ang ating po mga Bible sa Matthew chapter 24. Basahin po natin muli ang verses 1 to 14. At ito po ay pinamagatan na Judgment is Coming. Tunay po na talagang malapit na po ang paghukom ng ating Panginoong Hesus. Judgment is coming. Matthew 24 verses 1 to 14. At pag-aaralan po natin ngayong hapon na tunay ba na malapit na ang kanyang pagbabalik? Tunay ba na malapit na ang paghukom ng ating Panginoong Hesus? So ito po ay talagang tunay po at malapit na. So Matthew 24 verses 1 to 14, salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa 2, sabay-sabay po tayo sa verse 14. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. To kayo. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? For And Jesus answered and said unto them, Take it from among you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilence, and earthquakes, and in diverse places. Verse 8. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Then And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. and many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Verse 14, altogether ready with. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, Yes. muli kami po ay nagpupulit at papasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan at katapatan. Salamat po, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat, inyong pong sinakripisyo, ang inyong pong nag-iisang anak, kundi ang aming Panginoong Hesus, na siya nagligtas sa amin, tumubos sa amin, Yes. sa lahat ng aming mga kasalanan. Tunay na hindi po kami karapat-dapat sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ganun pa man, pinili mo na kami po ay magkaroon ng kaligtasan. At ang kaligtasan nito ay tanging nasa Panginoong Hesus po lamang, hindi po sa kaninumang pangalan sa mundong ito. Ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Maraming salamat po. Tunay po na ang inyong pong banal na salita, buhay at makapangyarihan, na ito po ay matalas pa sa limang tabak na magkapila ay talim. Tunay na kapag kami po ay nakakapakinig ng pangangaral na inyong pong banal na salita, ito po ay tumatagos sa aming pong puso at kami po ay nasasaktan. Sapagkat tunay na mayroon pong mga bagay na aming nagagawa na hindi ayon sa kalooban mo. Kaya sa oras na ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Tulungan mo po kami samahan sa aming pong paglilingkod, pagsunod sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Muli, itago mo po ako, Ama, sa inyong pong likuran,
Nawa, ikaw siya makita at malulhati at maparangalan. Patuloy po kayo magligtas sa bayang ito. Gamitin mo po kami sa pagpapahayag ng kaligtasan ng katotohanan. Aking ipinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po ba po? Okay, bago po tayo pumunta sa mensahe ngayong hapon, ang ating pong bisita, ay parang nag-uusap, Si Ana Marie tsaka si Ria, parang nag-uusap yung dalawa. Kasi parehas sa hapon natin. At kung bibilangin po natin ang kanilang attendance, 3 Sunday at kalahating Sunday. Yung po yun. Tama ba? Straight na 3 linggo na umatid si Ana. Noong 3 linggo, wala si Ria. Tapos, noong sumunod na linggo, nandito si Ria, wala si Ana. Tapos ngayon, parehas silang half day. Okay. So, nag-usap po yan. So, okay. Pasensya na po at ako yung medyo talaga nag-o-observe. And then, judgment is coming sapagkat sabi nga po dito, sa verse 14, tingnan niyo po, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Shall the end come. And then tingnan niyo po yung verse 33 na inyong pong Bible sa Matthew 24 pa rin po, verse 33. Bible. Huwag kayo tumunganga, huwag niyo akong titigan. Okay, buksan ng Bible. Verse 33. Sabi po dito sa verse 33, so likewise ye, when ye shall see all these things, sabi ng Panginoon Jesus, kapag nakita nyo lahat ng mga bagay na ito, no, that it is near. So malapit na. Alin ang sinasabi dito malapit na? Malapit na ang kanyang pagbabalik, malapit na tayong kunin. So malapit na ang paghukom. Sa iyo po yan. It is near even at the doors, verse 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So katulad ng panahon ng araw ni Noah, di ba? Na talagang hindi rin naman po sinabi kailan babaha, kailan uulan, kailan gugunawin ang mundong ito. At nung panahon po ni Noah, na mga tao po noon, tinan nga po natin, sabi po dito, verse 38, anong ginagawa ng mga tao noon? For as in the days that were before the flood, they were eating. Na ang mga tao po noon at ngayon, ito na po yung ginagawa. Kain dito, kain doon. Wala nang inisip, kundi kung ano ang makakabusog sa kanilang katawan. Ano yung makakapagbigay kaligayahan sa kanilang katawan. So, they were eating and drinking. Sila ay nagsisinom. Talagang inuman. At nagre-reklamo sa presyo ng bigas. Mahal ang bigas. Pero sa presyo ng alak, sa presyo ng sigarilyo, hindi sila nagre-reklamo. Yan ang tao po ngayon. Drinking, marrying. So nag-aasawa. Kaya abangan nyo, pag ako'y nag-asawa, babalik na ng Panginoon. Okay. So, marrying and giving in marriage until that Noah entered into the ark. So mga kapatid, judgment is coming. Pag-aaralan po natin na talagang ito po ay malapit na. Kaya ngayong hapon, magkaroon po tayo ng desisyon sa ating sarili. Kung malapit na ang paghukom, ano ang dapat nating gawin? At tingnan po natin na talagang bakit sinasabi ng Bible na talagang malapit na. Ang sabi po ng verse 5, tingnan niyo po ang verse 5 ng Matthew 24 verse 5. Ito po yung mga signs of the end, mga palatandaan ng magiging katapusan. For many shall come. So una,
signs are fulfilled. Natupad na po ito, natutupad ang mga palatandaan ito. So verse 5 sabi po dito, "For many shall come in my name, saying, I am Christ." Marami ngayon sa ating panahon nagpapanggap na sila ang Kristo. Mayroon sa ibang bansa at mayroon din dito sa ating bansa. Kaya talagang malapit na po ang paghukom. "And shall deceive many." Marami ang nadadaya. Amen po ba? So marami ang nadadaya. Verse 6, "And ye shall hear of wars and rumors of wars." Makakarinig kayo ng mga ugong, ng mga digmaan. So talagang nakikita po natin na nangyayari na ito, nangyari. Di ba? Nagkaroon talaga ng mga digmaan at sa ating panahon ay hindi po imposible na muli magkaroon ng digmaan. So ito po sinasabi dito sa verse 6, "Shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled." Subalit huwag kayong matakot o mangamba. Sapagkat nakasulat nga po ito sa Bible. Kung magkaroon man ng digmaan, huwag matakot, huwag mangamba. Nakasulat. At tayo po ay iingatan. Nasa pag-iingat tayo ng ating Diyos. "For all these things must come to pass, but the end is not yet." Verse 7. Tinanong niyo po verse 7 po dito. "For nation shall rise against nation." So, titindig, tatayo ang mga bansa, laban sa mga bansa, and kingdom against kingdom, mga kaharian, laban sa mga kaharian. "And there shall be famines," magkakaroon ng taggutom. So, dumaan na rin po tayo sa mga taggutom na ito. "And pestilence," nagkaroon ng mga salot, yan nga po yung mga pandemic. "And earthquakes," nagkaroon po ng mga paglindol in diverse places. So, nilindol ang Japan, nilindol ang China, at nagkaroon po ng sunog sa California. So, yan po yung mga salot. Kaya talagang yan po yung mga palatandaan at ito po yung natutupad. Kaya talagang malapit na ang paghukom ng ating Panginoong Jesus. 2 Timothy chapter 3, ito pa po yung mga palatandaan na tayo pinasa huling araw, na talagang malapit na ang paghukom ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Tingnan niyo po ang Bible. "This know also, that in the last days, perilous time shall come." Sa mga huling araw, tayo ay sa mga huling araw, ibig sabihin talaga, malapit na ang paghukom ng ating Panginoong Jesus. "For men shall be lovers of their own selves." Na ang tao ngayon, wala nang inibig kundi kanilang sarili. Mainit, hindi mo na ako sasamba. So it means, mas iniibig nila ang kanilang sarili. Diba? So may lakad kami. Pupunta ako dito sa ganito, sa mall, mamamasyal kami. So it means, mas iniibig nila ang kanilang sarili. Lovers of their own selves. Covetous. Marami ngayon ang ganit sa pera. Marami po ngayon. Kaya talagang sa politiko, sa mga government official, talagang hindi lamang naman thousands ang kanilang pinag-uusapan dyan. At hindi lamang hundreds or thousand ang kanilang ninanakaw sa pera ng bayan. So talagang marami po ngayon ang covetous. At sa mga company, meron din pong covetous, ganit pagdating sa salapi, boasters. So talagang mayabang, then proud, mapagmalaki. So tayo po sa ating pong buhay, wala tayong may pagmamalaki. Blasphemers na hindi kumikilala sa ating Diyos. Disobedient to parents, marami ngayon hindi sumusunod sa magulang. Unthankful, hindi mapagpasalamat. Binigyan mo na, nagre-reklamo pa. Unholy, walang kapanalan, na talagang sila ay okay lang sa kanila magsama kahit hindi kasal. Malaki na ang anak ay hindi pa rin magpakasal. Nakakailang palit na ng kanilang mga kalipin. Yan po ang tao ngayon. And then, without natural affections, na dumarami ngayon ang mga LGBT. Padami ng padami. Kaya talaga tayo po ay nasa mga huling araw na lalaki sa lalaki, babae sa babae, without natural affections. And then, truce breakers, false accusers, palapintangin, incontinent, walang kasiyahan, and then fierce despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, matataas ang ulo,
Nasa taas nga po ang ulo. Pero huwag kang magmamataas. Di ba? Pag-iisip. Lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Yan po. Nakikita natin sa ating panahon. Yan na ang tao ngayon. Kaya po mga kapatid, judgment is coming. Malapit na ang paghukom ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Lahat ng kanilang ginawa, lahat yan ay kita. Lahat ng ating ginagawa, kita ito ng Diyos. Pero tayo na mga tumanggap kay Kristo, mapalad tayo sapagkat tayo ngayon ay tinubos na sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo na mga sumasampalataya na tayo ay dadanas din naman sa kanyang paghukom, haharap tayo sa kanyang hukuman, pero hindi para mapunta ng impyerno. Hindi para mapunta ng impyerno. Tayo na mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. So titingnan sa langit ang ating mga ginawa, whether it be good or bad, upang tingnan, pagpaslihan ng ating Panginoong Jesus kung anong crown ng ating tatanggapin. Crown of rejoicing, crown of righteousness ba yan? And then incorruptible crown, crown of life, and crown of glory. So yun po yung mga crown na tatanggapin. So hindi tayo hukuman, haharap tayo sa kanyang hukuman. Yun po yung judgment seat of Christ. Pero yung mga hindi sumampalataya ay doon po sila sa great white throne judgment. So yan po yung mga signs. Talagang natupad, nagaganap sa ating panahon. Kaya talagang malapit na po ang paghukom. Judgment is coming. Pangalawa, mabilisan na po. 2 points na tayo. Pangalawa, bakit talaga sinasabi ko na malapit na? Yung tinanong po talaga sinasabi ng Bible eh. Verse 14 ng Matthew 24, verse 14. So ang sabi po ng verse 14 ng Matthew 24, verse 14. Nandiyan na ba kayo? Say amen. And this gospel means ito po sa Tagalog yung ebanghelyo. Ebanghelyo, ito po yung kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Yan po ang gospel. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Alam niyo po, maaaring hindi kayo nagtatanong, ilan ba ang Baptist Church sa buong mundo? Sa Amerika, kahapon nga, pinasearch ko kay Brother Edwin, ang Baptist Church sa Amerika noong year 2023 ay nasa 21,000 churches. Ganun po karami. So ngayon 2025 na, 2 years na yung lumipas. So kung yun ay 21,000, maaaring nasa 22,000 na. Kung hindi man, mga 21,500 ang Baptist Church ngayon sa Amerika. Dito po sa Philippines, pinasearch ko rin kay Brother Edwin na dito sa Philippines noong year 2023 ay ang Baptist Church sa buong bansa natin ay nasa 1,079. 97, baliktad pala, sorry. So yun po, year 2023 pa yon. At umattend nga po ako sa missions conference, isinulat ko yung mga churches na nagsusupport sa mga missionaries na nasa 1,600 something. And then ang mga additional yung napadagdag ay nasa 100 plus na mga churches. So hindi pa doon kasama yung mga hindi nagsusupport na churches. Kaya I believe po, as of now, ang Baptist Church po dito sa ating pong bansa, ito po ay umaabot na ng more or less nasa 2,500. Sa akin lang pong palagay. More or less. Nasa 2,500. And then sa buong mundo, hindi nyo po na itatanong or maaaring hindi pa alam ng iba, how many countries in the world? 195. Yan po ang bansa sa buong mundo. At ang mga missionaries na lumalabas yearly, nasa 100 po ang mga missionary na pumupunta sa iba't ibang bansa.
Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible po dito sa verse 14, "And this gospel of the kingdom." So kapag naipangaral na ang Ebanghelyo ni Kristo, sinasabi po dito, in all the world, at talagang nakikita po natin, dito po sa ating bansa, mayroon po nagmi-mission sa mga Aita. Sinabi ko na yan kaninang umaga. Mayroon po nagmi-mission sa mga Aita, sa mga Mangyan. So hindi talaga sila naghahangad ng pera. Kaya nga po ang mga pastor, we are not called to be rich, but to preach. Kami ay tinawag hindi para yumaman. Kami ay tinawag para mangaral ng salita ng Diyos. So, kaya sabi po dito, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Darating na ang katapusan. Darating na ang paghukom ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, stand. Manindigan tayo sa katotohanan. At tayo po ngayon ay tunay na talagang ipangaral na natin yung katotohanan ng kaligtasan. Share the gospel before it's too late. Sapagkat malapit na ang paghukom ng ating Panginoong Jesus. Na tayo po huwag na natin pabayaan pa yung ating pagsamba. Na tayo talagang huwag na natin pabayaan pa yung ating paglilingkod. Huwag na natin pabayaan pa ang ministry. Huwag na natin pabayaan pa ang ating pagsunod. Malapit na ang kanyang paghukom. So masasabi kaya ng ating Panginoong Jesus sa ating pagharap sa Kanya, well done, thou good and faithful servant. Ito kaya ang sabihin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa ating pagharap natin sa Kanya. Well done, thou good and faithful servant. So mga kapatid, yan po ang katotohanan ngayon. Talagang napakarami. Kaya napakapalad po ng ating bansa. Masipag ang ating bansa ngayon. Marami po yung naliligtas sa ibang bansa sa Africa, mga Nigerian. Dito pa nag-aaral sa ating bansa. Dito sa Bethany Baptist Church, kina Pastor Jerry Nable. Nag-aaral sila dito ng theology, and then after ng 4 years, sila ay magmi-mission. Maring ang iba ay galing sa Africa pero magmi-mission ng Cambodia. Meron pong ganon. Maring talagang galing ng Africa pero doon din babalik sa Africa at doon magmi-mission. So kaya talagang malapit na po ang paghukom. Judgment is coming. So napakarami pong Baptist missionaries ang lumalakas yearly. Napakarami. Ipinapangaral na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Brother Roland, ano nga yung bansa na nakita mo kahapon na talagang mahigpit doon? Zambia. So bakit mahigpit sa Zambia? Nandoon ang mga terrorist. Pero hindi natatakot yung mga missionaries na ito. Na kahit maraming terrorist ay talagang handa sila na mag-mission. At doon nga po sa India, di ba, meron doong missionary na ang kanyang asawa at mga anak ay talagang pinugutan ng ulo. Dahil ipinapangaral na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, na si Kristo ay tunay na Diyos. Na kahit kita ng missionaries na ito, na sa kanyang harapan, pinugutan ng ulo ang kanyang dalawang anak. So sinabi niya, I have decided to follow Jesus. So talagang handa pa rin siya. At ngayon, nung dumating ang pagkakataon, asawa naman niya. So pinapili siya. Ang iyong Diyos, ang Kristo mo, o ang asawa mo. So pinili pa rin niya ang Panginoong Jesus. I have decided to follow Jesus. Pinugutan ng ulo. And then siya naman, wala na yung kanyang asawa, wala na ang kanyang anak. Pero siya'y willing pa rin. Pinapili siya. Buhay mo o si Kristo. So, si Kristo pa rin ang pinili. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dito sa ating bansa, marami po ang mga nagmi-mission. Ganun pa man, kulang at kulang pa rin.
Hindi ko alam sa ngayon kung ilan ang population ng ating bansa. Dito na lang sa mataas na kahoy, huwag na tayo lumayo. I think dito sa mataas na kahoy, nasa 40,000 ang population dito. Pero kulang pa rin po dito. So sa Cavite, nakakatuwa sa Cavite. Sa Cavite, parang mga Alphamart ang Baptist churches doon. Bawat kanto, mayroong Baptist. Pero kulang pa rin sapagkat napakalaki po ng Cavite. Kaya mga kapatid, ito po yung mga patunay na talagang malapit na ang paghukom ng ating Panginoon Jesus. Malapit na siyang bumalik. Kaya sana tayo po ay maging seryoso sa ating paglilingkod. Maraming ngayong Kristiyano mababaw ang pananampalataya. Maraming Kristiyano ngayon mababaw ang pagmamahal. Kaya talaga sinabi po dito sa verse 12, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Malamig ang pag-ibig ng mga Kristiyano ngayon sa ating Diyos. Malamig ang pag-ibig ng mga Kristiyano ngayon sa ministry, sa gawain. Malamig. Ay mainit na ngayon, summer na, tag-init na. Tapos na yung December. Pero marami pa rin sa mga Kristiyano ngayon nang lalamig. Malamig na talagang hindi binabasa ang Bible sa gabi. So yun po yung mga sign na talagang malamig ang pag-ibig ng Kristiyano sa ating Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang saints are active and diligent in sharing the gospel. Yun po yung pangalawa. Na saints are active. Talagang sila po ay active or diligent, masipag sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Judgment is coming. Malapit na po. So, kung nakikita nyo po, nako-conquer na ang buong mundo. Nako-conquer na, nasasakop na. Ibig sabihin, nababahagi na ang buong mundo ng salita ng Diyos. Na kahit tumanggap man sila o hindi, yun po, tumanggap man sila o hindi, nanampalataya man o hindi, naligtas man o hindi, ang mahalaga po dito ay nakarinig sila ng Ebanghelyo ni Kristo. So kung hindi man sila naligtas, babalik ang Panginoon. Nako-conquer na ang buong mundo. Nasa-share na ng salita ng Diyos ang buong mundo. Ang lahat ng mga tao ay talagang naaabot na sapagkat mayroong mga tao ngayon, mga Kristiyano ngayon, mga missionary ngayon na may puso sa gawain, may compassion sa mga kaluluwa. Matthew chapter 9, basahin po natin. Verse 36 to 38 or 35. Tingnan po natin sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Verse 35, "And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion." So kung mayroon mga Kristiyano ngayon na walang awa, walang habag sa mga kaluluwa, pero meron pa rin po at marami pa rin ang mga Kristiyano na tunay na tumanggap kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, ang mayroong awat habag sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Tandaan niyo po, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo. Pero hindi po nagbago ang ating halaga sa ating Diyos. Lahat tayo ay mahalaga sa ating Diyos. Hindi po yun nagbago. Kaya talaga nandun po yung awat habag ng mga missionaries na to, na kahit alam nila sila'y mapapahamak, kahit alam nila talagang buwis buhay ang kanilang pagbabahagi ng kaligtasan, kahit alam nila sila ay mahihirapan o magugutom, sila ay pumupunta ng ibang bansa upang ibahagi si Kristo. Kaya mga kapatid, muli, sana mayroon tayong dalang Bible tracts. Kasi nga po yung sa Malaysia,
Kaya yun ay pumupunta ng Singapore. Nabigyan siya ng isang bata ng Bible tracts. At doon sa Bible tracts na yun ay mayroong contact number. Tinawagan yung pastor from Malaysia to Singapore at sinabi ng Malaysians na ito, I want to know Jesus. I want to know Jesus. Gusto kong makilala si Jesus. So kaya naman talagang taga-Malaysia ito pumunta pa ng Singapore at naligtas tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo. From Malaysia to Singapore, sumasamba. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana makita sa atin ang pagiging seryoso, sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba, sa ating Diyos, sa ating pagbabahagi ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, then next, verse 22. Patunay na talagang malapit na po ang pagbabalik, malapit na ang paghukom. Judgment is coming. Matthew chapter 9, verse 22. Buksan ang inyong pong Bible. Matthew chapter 9, verse 22. Kaya sana ang inyong mga kapatid, kaibigan, kaklase, katrabaho, kung sila'y naging mabuti sa inyo, ang pinakamagandang inyong may gaganti sa kanila ay ipakilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Verse 22, but Jesus turned him about. Okay, sorry. Matthew 24, verse 22 po, sorry. Matthew 24, verse 22. And except those days should be shortened, this should no flesh be saved. But for the elect's sake, alang-alang sa mga hinirang. Therefore, those days shall be shortened. Those days shall be shortened. Iiksik yung araw ng pagbabalik. Or talagang sinasabi po na malapit na ang kanyang paghukom. So let's say ganito po yan. Kung sinasabi, kung halimbawa, kung totoo lang po ito ha, kung totoo lang po ito, kasi meron pong pastor na nagsabing 2048 yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. So kung totoo po yun na 2048, according sa kanilang pag-aaral, wala naman po sinabi sa Bible kung anong taon. At sinabi po dito, iiksi, those days shall be shortened. Ibig sabihin, mababawasan yon. Kasi nga po, alang-alang sa mga hinirang. Katulad ng panahon ni Noah. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa panahon po ni Noah, Genesis chapter 6. Kasi binanggit dito na 120 years. So yung kanilang computations na 2048, doon po sila nag-base sa 1948 na ang Israel ay naitatag na maging bansang muli. Year 1948. May 14 niya tayo. May 14, 1948. Na ang bansang Israel ay naitatag bilang isang bansa. So, plus 100 years, yun ang kanilang computation. So, 1948 plus 100 is 2048. So, ngayon, dito po sa Genesis chapter 6, dapat sana bago ang flood, bago ang paggunaw, o bago yung paghukom ng ating Diyos sa panahon yun, dapat sana aabot ng 120 years. Yun po ang dapat na itatagal ng mga tao noon. Tingnan po natin sa Genesis chapter 6. Ano sabi dito ng Panginoon? Pakihanap nga yung 120 years. Sa Genesis chapter 6. Ito, verse 3. Verse 3. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years.
So yun po yung itinakda ng Diyos. Pero dahil talagang matigas ang puso ng mga tao, hindi sila naniniwala kay Noah, kay Noe, na talagang magkakaroon ng paghukom, na papaha, gugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng malaking baha. Hindi sila maniwala, pinagtatawanan si Noah o si Noe, pinagtatawanan sa halip na tulungan sa paggawa ng arko. Sila'y talagang nagiinuman, nagsasaya, nag-aasawa. Yun po ang binasa natin kanina. So, umiksi yung 120 years. Naging 100 years na lamang po yun. Kaya, ang arko ay ginawa ni Noe for almost 100 years. Kaya mga kapatid, iigsi, maiksi yung panahon, alang-alang sa mga hinirang for the elect's sake. So yung hinirang dito, hindi yung hinirang na maligtasan, kundi yung mga hinirang na talagang itinalaga sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Or yung elect's sake, sabihin na natin yung elect's sake, yung doon sa mga Israel. Kasi meron doon mga pinili. Yun yata yung 144,000, ano, Kuya Luis, oh. Yun yung pinili, 144,000. So, alang-alang sa mga ito, iigsi yung paghukom. Yung ibig sabihin, talagang kung 120 years, mababawasan magiging 100 years. So, yun po mga kapatid na talagang nakasulat dito, seasons are be shortened. Yun po ang pangatlo. Judgment is coming. Kaya huwag natin sasabihin, saka na ako susunod. Diba? Saka na ako maglilingkod. Saka na ako sasamba. Saka na ako magseseryoso. Sapagkat hindi natin alam ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Hindi natin alam kailan yung paghukom ng ating Panginoon. Walang nakakaalam. Ang nakasulat lamang dito sa Bible ay yung kanyang mga palatandaan, at nakasulat dito sa Bible na kapag talaga naipangaral na ang Ebanghelyo ni Kristo, the end come. Amen. And then sinabi din na talagang iigsi for the elect's sake. Seasons shall be shortened. Kaya mga kapatid, huwag natin sasabihin, matagal pa yan. Matagal pa. Gagawin ko muna kung anong gusto ko. Magpapayaman muna ako. Magtatayo muna ako ng bahay ko. Saka na ako susunod. So mga kapatid, hindi natin alam. Walang nakakalam. Verse 37 and 38 last. Matthew 24 last na po. Matthew 24 verse 37 and 38. Verse 37. I think binasa natin to kanina. Verse 37 and 38. Verse 37. But as the days of Noe, yan po sinasabi, na katulad ng panahon ni Noah, where so shall also the coming of the Son of Man be. So si Kristo po nagsasalita dito. And then sabi po ng 38, for as in the days that were before the flood, bago dumating yung baha, they were eating, sila'y kumakain, drinking, nagiinuman, marrying and giving in marriage, na talagang sila'y nag-aasawa, until the day that Noah entered into the ark. So mga kapatid, Savior says it. Sinabi na po talaga ng ating Panginoong Jesus. Kaya talagang malapit na po ang kanyang paghukom. 39. And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Verse 42. Tingnan niyo po, verse 42. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. Hindi natin alam kailan ang paghukom. Hindi natin alam kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Verse 44. Tingnan niyo po Bible. Verse 44. Therefore, be ye also ready. Handa ka na ba sa kanyang pagbabalik? For in such an hour as ye think
not the Son of Man cometh. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag na tayo maging pabanjing-banjing pa. Talagang seryosohin na po natin ang pagsunod. Maglingkod tayo ng seryoso at talagang akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ipakita natin sa kanila, turuan natin sila, i-encourage natin sila na sila'y magpaling loob sa Panginoon. Na talagang sila ay maglingkod sa ating Diyos. At yun nga po ang pinaka-highlights lamang po talaga dito. Napakarami po talagang missionaries yearly ang lumalabas. Nagmi-mission sa iba't ibang lugar. Napakarami na po mga Baptist churches, ganun pa man, kulang at kulang pa rin po. At I think in the whole world sa buong mundo, there is an 8 billion population. Ganun po karami ang populasyon sa buong mundo. 8 billion. So kung ang Amerika ay meron 21,000 churches, ay how many population in America? Dito sa ating bansa, how many populations na ang meron lamang dito sa ating bansa ay nasa more or less 2,500 churches na mga Baptist na nagtuturo ng katotohanan at ang iba pa ngay naging Baptist na balintad pa. Yung ibang Baptist naging Calvinist pa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging seryoso na po tayo. Ipangaral si Kristo na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, na tayo'y tinubos na ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, hindi gawa, hindi relihiyon. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo ngayon ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi natin dadanasin ang buot ng Diyos dito sa mundo. Tayo po ay tumayo, to God be the glory. Tayo po ay manalangin. Tayo po yumuko, pumikit, manalangin po tayo. Ama namin Diyos, salamat. Salamat po. Salamat na kami po inyo pong pinalalahanan na malapit na po ang inyong pagbabalik. Malapit na ang pag-uukom. Sapagkat tunay ang mundong ito, ang mga tao sa mundong ito, pasama na ng pasama. Ang mga tao sa mundong ito, mas inibig nila ang kalayawan, mas inibig nila ang mga bagay sa mundong ito, kaysa ibigin ka nila ng buong puso. Ikaw na Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw na Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Ikaw ang dapat na mahalin ng buong puso. Pero anong ginagawa ng mga tao ngayon? Hindi nagiging seryoso maraming Kristiyano ngayon sa kanilang paglilingkod. Pinapabayaan ng maraming Kristiyano ngayon ang ministry. Pinapabayaan ng maraming Kristiyano ngayon ang pagsamba. Nasaan? Nasaan na mga tao ngayon? Mas pinili nila ang mall. Mas pinili nila ang mga sugalan, sabungan, mga inuman, mga beach, mga pasyalan, ang trabaho. Ito ang kanilang pinili sa halip na ito ay sambahin nila, paglingkuran nila tuwing araw ng linggo. Tunay na malapit na ang pag-ukom. Habang ang lahat ay nakayukot na kapipit, ngayong pong araw na ito, ngayong oras nito, magkakaroon po tayo ng pag-alala sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na tayo po sa oras nito ay makikibahagi sa hapunan ng ating Panginoon, na tayo po'y magpapartake ng Lord's Supper. Hindi po tayo karapat-dapat magpartake sa Lord's Supper kung mayroon po tayong kasalanan. Kaya bago po tayo makibahagi sa Lord's Supper, suriin po natin ang ating sarili
kung meron po tayong mga kasalanang ginawa sa Diyos, at ito po'y ating hihingi ng tawad sa Kanya, at ating pagsisihan ng ating mga kasalanan, pagsisihan at huwag nang ulitin pa. At sa oras na ito, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin upang tayo po ay magkaroon ng pagsusuri sa ating sarili, maging karapat-dapat tayo sa pag-partake ng Lord's Supper. Simula na po ang oras ngayon. Simula na po ang 2 minuto. Sige po tayo po'y manalangin.